Magandang gabi mga kabayaning Pilipino. Gusto lang po nating magbigay ng komento at reactions regarding doon sa meron kasi akong nabasa sa isang pahayagan kung saan ito daw si Mr. Trillanes nagtuturo. I think he was a professor na anong university ba yan, sa UP ba? So nagturo daw siya ng subjects by nahawakan niya. Tapos ang tinuturo daw niya doon is yung mga fraudulent students, sisikapin daw niya na at the end of the semester magiging anti-Duterte sila. Ako, I am a former instructor of the criminology in 4 different schools in Cavite, college in Cavite. But I never do that to my students na i-force mo na kumbaga tuturuan mo yung mga bata na magtanim ng galit sa isang tao. Yung way of analytical thinking, parang inaano mo sila, inoobliga mo. Pag hindi sumunod, ibabagsak mo. Ganun ba yung pagtrato niya? Kasi base doon sa statement na yung mga pro-DDS at the end of semester magiging anti-Duterte daw. So ibig sabihin yun, tinitrates mo sila no? Although nakikita naman natin yung natin na Trillanes, he was anti-Duterte, no? Siya yung pinaka sa about pagdating sa politika. Pero never mong ipasok yung politics sa ng pagtuturo mo. Okay, mayroon naman ganun kasi mayroon naman tayong subjects na political science, di ba? But yung ipo-force mo at gusto mong isaksak sa isip ng mga bata, ng mga estudyante mo, na at the end of the day, at the end of the semesters, magiging anti-Duterte sila, parang tinuturuan mo sila ng hatred, no, sa isang tao, magtanim ng galit, magtanim ng sama ng loob. What kind of teachings that you want to do, no, in your sa career mo, kung ganun naman pala yung magiging basihan? Dapat hindi ganun. Iyaan mo, although kilala ka man na talagang anti-Duterte ka na sa pagdating sa politika, but you never do that in your students. Hindi mo sila pwedeng diktahan, hindi mo sila pwedeng turuan kung ano yung mas malupit ka pa pala kay Duterte kung ganun. Mas malupit ka pa kay Hitler kung ganun. Dictatorships yung ginagawa mo. Gusto mong sumunod, sumunod ka. Kung ayaw mong sumunod, kung ayaw mong mag-anti-Duterte, ibabagsak kita. Ganun ba yung legal basis mo sa ng grado ng tao, ng mga bata? Wala naman po sigurong ganyan na ikaw ba, although kaya itong nasa UP, na-influensyahan yung utak dyan ng mga kabataan dahil gawa ng mga instructor nila. Ganyan ang way of analytical thinking nila, yung way of teachings. Sinasaksak nila sa utak ng mga kabataan yung pagiging diktador ng isang tao. Tapos ngayon, lagi nilang sinasabi na we are a democratic country. Asan na yung demokrasya doon? Kung ultimo yung mga kabataan na estudyante, itinuturuan nyo, dinidiktahan ninyo kung ano yung magiging nila, na magalit sila sa gobyerno. Asan na yung magiging future leader dyan? Puro hatred ang namuo. Bakit ngayon hindi nyo didiktahan yung mga bata, yung mga
mga kabataan ngayon about sa corruptions. Ituro nyo sa kanila kung saan nag-ugat ang corruptions. You are a public servant, no? Then ituro mo kung paano na hindi ka corrupt na officials. Paano ka naglingkod? Paano mo inandil yung pakikipag-meeting mo doon sa China, yung 16 times kang bumabalik doon, nagkaroon ka ng back channeling para lang i-handle yung meeting na yun about sa West Philippine Sea. Ganun ang ituturo mo sa kanila. Paano nawala yung West Philippine Sea sa kamay natin nang ikaw ay nagkaroon ng back channeling sa kanila? Hindi yung gano'n na turuan mo sila, ikaw pro DDS ka. Bakit? Hindi na manindigan yung tao, wala nang paninindigan. Kasi ititraitin mo ngayon, ibabagsak kita kung ayaw mo mag anti-Duterte. Anong klaseng stupido ang klaseng teachers na meron kang ganyan. Ganyan yung ugali mo, ganyan yung behavior mo, ipapakita mo sa mga estudyante. Dahil lang may galit ka sa isang tao, ginagawa mong personal ang lahat sa kanila. Tapos ngayon gusto mong lahat ng mga estudyante, mga kabataan magalit. Alam naman natin na mo sa politika, very active ka pagdating sa mga URE anti-Duterte. Pero wag mong dalhin yung pagiging politika mo sa pagtuturo. Kasi dapat magkaroon ng separated. Dahil wag mong anuhan ng kalayaan yung mga kabataan kung ano ang magiging estado nila pagdating ng panahon. Hindi yung tuturuan mo sila. Di porkit ngayon, nagtitake advantage ka sa opportunity na ikaw yung may teachers para pagdating ng halalan, magalit yung mga kabataan at ayaw nilang ibuto, ganun. Tapos ngayon tatakbo ka. Kaya ngayon para sabi mo na kumpiyansa kang mananalo bilang vice president o presidente, talunin mo si Sara dahil yan pala, yun yung pinagmamalaki mo. Na yung mga Gen Z magagalit sa mga Duterte dahil sa ganitong pamamalakad. Anong klaseng tao ka, meron? Baguhin mo naman yung pag-iisip mo na ganun. Napaka stupido naman mag-isip ng ganung klaseng tao. So, yun lang po mga kabayaning Pilipino. Maraming salamat, no, hanggang patuloy po nating gabayan. Kung sino man yung may mga anak, no, nag-aaral at na-handle ni Trillanes, pwede kayong magreklamo at mag-file ng complaint para mapatanggal yung tao na yan. Kasi bakit niya inuudyukan yung mga kabataan, lasunin yung kaisipan nila? Diba? Na magalit sa isang tao. Wala na nga yun eh. Hindi na presidente yung tao. Andoon na sa ICC. Bakit ganun pa rin ang magiging niya? So hanggang dito na lang mga kabayaning Pilipino. Maraming salamat po.